Tuloy-tuloy pa rin ang pahalik sa Quirino Grandstand. Ilang oras bago ang inaabangang traslasyon ng Poong Nazareno o Jesus Nazareno. Para sa update, live na magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kamusta ang sitwasyon dyan? Nakikita mo naman sa likuran ko, napakarami pa ng taong nakapila dito para sa ikalawang araw ng pahalik sa Poong Nazareno. At ngayon nga, ay patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad dito na magdala ng mga payong dahil na nga din sa unpredictable na weather, pati na rin kasi sa tindi ng init na naranasan kanina, magdala din daw ng tubig, pero iwasan natin yung pagdadala ng mga flasks para hindi na masyadong mabigat ang ating mga bibit-bitin. At ngayon, Pops J, actually may makakausap tayong deboto na first time daw na makakapunta dito sa pahalik ng Poong Nazareno. Ito po si Nanay Lourdes. Nanay? Ito po. Ayan. So, Nanay, pwede po bang magpakilala po muna kayo? Taga saan po kayo? Taga Cavite kami, Teresa Martins, Cavite. Yes po. Sabi niyo po kanina, first time niyo po dito sa pahalik na Nazareno. Kamusta naman po yung experience? Grabe! Daming tao. Tsaka siksikan talaga, no? Pero okay lang dahil makakalapit sa Panginoon. Ano po ba yung naisipan niyo? Bakit po kayo pumunta dito? Anong oras pa po ba kayo nagsimula? Kanina pa kaming 11. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami, nakapila. So napansin po na sa may priority. Gano'ng kabilis po ba compare nyo sa regular na pila po? Okay naman dahil senior kami. Kaya one line lang kami. Okay na, bilis naman ng niyan nila. Bakit po naisipan nyo na this year makisali po kayo sa translation tsaka sa pahalik sa Nazareno? Gusto ko lang mag-devoto ba? Okay. Gusto ko lang mag-try kung paano pag-devoto ng Amy, Matagal na po ba kayong believer po talaga na devoto ng Nazareno? Mama Mary. Ngayon, sabi ng anak ko, i-try natin sa kaya po nanay. Kaya nag-try kami ngayon ng anak ko. Amy, Last na lang po siguro, baka pwede nyo kung may bahagi yung wish nyo, may Nazareno kasi first time ticket po, baka po pwede po may share sa amin. Oo, pwede rin. Bigay ko yung wish ko. Paano yumaman? Yes po. Hindi. Sabi na, healthy, magkaroon kami ng walang sakit ba sa pamilya, yung kahit paano yung problema, malusutan, ganun ba? Yun lang naman ang gusto ng tao Yung may makain, diba? Yun naman ang natin Amy, Yes po, maraming salamat po, Nanay. Pwede na po kayo balik sa Okay, Salamat po. Amy, sa ngayon ba may nasisita ng mga paps natin dyan dahil nagdala ng So ipinagbabawal? ayun no, Pops J, si Nanay Lourdes na nakausap natin, first time nga daw niya dito sa pahalik sa Nazareno. At yun nga, inaabangan natin na mas marami pang programs later on. Pero at around 4 p.m., nag-start na nga yung... Yes? Amy? Oo. Amy, sa ngayon, hello Amy? Dito sa Quirino Grandstand. Amy? Yes, Pops J. Oo, sa ngayon ba may nasisita ng mga paps natin dyan dahil nagdala ng ipinagbabawal? Actually, Pops J, yung mga patalim talagang sinisita na yan ng mga kapulisan, pati na rin ang ilang mga otoridad dito. Yung iba namang mga flasks, inaalaw pa yan ng mga otoridad, pero wag yung sobrang laki. At syempre, dapat paalala na lang din yung mga transparent na water bottles talaga yung kailangan, pati na rin sa mga bag, wag masyadong malaki. Tsaka yung kung maaari, transparent din yung bag na dadalhin nila kasi Pops J, nagiging talamak na nga rin daw kasi dito yung nakawan. Kaya as much as possible, less yung dalhin
dito sa may Quirino Grandstand, lalo na kung sasama ka sa prosesyon bukas. Amy, meron na rin bang nakaranas ng medical emergency habang nakabantay ka dyan sa pahalik? Paano ang magiging pagkilos nila kapag translasyon na at nasa gitna ng siksikan yung debotong kakailanganin ng rescue? Hindi pa. Actually, kanina may ilan-ilan na nakakaranas ng hilo dahil nga tulad na nabanggit ko kanina, matindi yung tirik ng araw pero ngayon naman ay wala na masyado dahil paggabi na rin. Pero yun nga, may ilang nakakaramdam ng hilo at dahil nga meron din dito mga senior citizens na mas mabilis na yung dehydration din sa kanila. So dahil matagal yung paghihintay nila sa pila, pumupunta na sila dun sa may medical aid station dito sa area. Meron naman siyang iba't ibang stations dito. Meron sa loob ng Quirino Grandstand. Meron din dun sa may area, sa may Calao para ma-monitor din ng mga otoridad yung mga pumipila pa lang dahil ngayon naabot na sila ng 9 to 10 hours sa paghihintay, Pops Jay. So ayun, 24/7 naman, ready naman ang mga otoridad, lalo na yung medical team ng Quiapo Church dito, Pops Jay. Amy, heto ang tanong, lalo na ng mga magko-cover sa traslasyon bukas. May posibilidad bang patayin ang mga signal? Actually, Pops Jay, naantabayan na nila na at around 4 a.m. bukas daw ay mawawala na ang signal. Ganyan din naman na nangyari last year, though mas maaga yung nangyari last year. Siguro around 12 midnight, wala ng signal last year. Pero ngayon, 4 a.m. pa daw yung inaasahang pagpatay ng signal para na nga rin na mas maligtas yung magiging posisyon ng Poong Nazareno mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. At yun na nga rin, Pops Jay, at around 4 a.m. din kasi ang inaasahang pag-alis ng Poong Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Alright, maraming salamat at ingat ka dyan, Mobile Journal, Amy Atienza.